Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat sa tatlong sumagot. Parang tatlo lang na naman po ang tao ngayon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Pwede bang humarap muna kayo sa katabi nyo? Sabi mo sa katabi mo, kapatid. Ako po ba katabi nyo? Huwag nyo po akong tingnan, no? Yung katabi mo, tiyagain mo. Sabi ko, tingnan mo, huwag mong pagtawanan, ano? O, sabi mo, kapatid, gumalaw-galaw ka nang hindi ka pumanaw. Iibaw sa inyo, hindi na gumagalaw, parang nauna pa po kayo mamatay sa Panginoon. Mga 3:00 pa po siya, kayo po agad-agad. Ano po? Sa pangalawang salita, bago lagutan ng hininga ang Panginoon, naganap na, it is finished. Mga salita at kataga na nagpapakita ng matibay na pag-asa, pananampalataya at pagsunod ng anak sa kanyang ama. Naganap na. Ang buhay ni Kristo ay umikot sa pagganap sa buhay ng kanyang ama. Pagmamahal, pagpapatawad, pagliligtas, pagpapagaling sa mga may kapansanan. Naganap ni Kristo ang hiling sa kanya ng kanyang ama. Magandang pagnilayan po natin kung sa atin po bang mga buhay, naganap na natin ang gusto ng Panginoon. Marami po tayong mga kababayang Pilipino ngayon na habang nagninilay po tayo dito at nagaganap ang 7 last words ay naglalanguyan naman po sa Boracay. Naganap na ang pagpunta sa beach. Naganap na ang pagtulog. Kaya nga nung in-interview ko kahapon, brother, anong masasabi mo sa mga nag-a-outing? Sabi ko, mahiya naman po kayo ng kaunti sa Panginoon, nakabayubay sa krus, kayo nakabayubay kayo sa padulasan ng resort. Kung gusto nyo po, palit na lang, kayo ang ipako, si Kristo naman ang mag-resort. Tinanong ako, anong masasabi kung ito lang ang pagkakataon na makasama ang pamilya? Okay po sa akin yun, pero sana po ano ba naman yung humanap tayo ng simbahan, magnilay tayo, pag Biyernes Santo, wag muna kayong lumangoy. Bukas na kayo lumangoy kahit madaling araw, buhay na ang Panginoon. Kung talagang adik na adik kayong lumangoy, simula Boracay hanggang Ross Boulevard, lumangoy kayo. Bilang pagsasaya na nabuhay na ang Panginoon. Naganap na. Naganap na ba sa buhay mo ang hiling sa iyo ng Panginoon? Isa lang ang ibiniling niya sa kanyang mga alagad. Nakikinig po ba kayo sa Ebanghelyo kahapon? Kagahapon, Monday, Thursday. Ang salitang Monday ay nanggaling sa salitang mandatum. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng mandate. At anong sabi? Mag-ibigan kayo. Sa pagmamahalan ninyo, malalaman nilang kayo'y aking mga alagad. Nag-ibigan na ba tayo? Nakita nyo kung anong pinakita ni Kristo para makita ng mga alagad ang pag-iibigan? Anong ginawa niya? Pinuts pa niya ang paan ng mga alagad. Malamang hindi pag-uugas yung pagpuputs pa. Tandaan nyo, wala pa pong sasakyan nun. Baka ang mga paan ng mga alagad, tipak-tipak. Hindi mo malaman kung paabayan o likuran. Pero hinugasan ng Panginoon ang kanilang mga paa bilang pagpapakita ng pagganap ng pagmamahal. Yung iba sa atin, hindi pa. Baka may iba sa inyo dito, padasal-dasal kayo, may kaaway naman kayo. Padasal-dasal kayo, batikan tsismosa pa rin kayo. Padasal-dasal kayo, pag nakapila kayo dyan sa may ihian, at nasingitan ka, iniismiran mo agad. Talaga namang ramdam na ramdam sa iyo ang pagmamahal ng Diyos. Sa buhay ni Brother Michael Angelo Lubrin, tinatanong ko ang sarili ko kung nagampanan ko ba ang hiling ng Diyos na magmahal ako. Pag tinatanong ko ng mga tao, brother, nakakatuwa, pag nakikita ka namin, parang nakita lang namin ang Santo Niño in person. Agad-agad Santo Niño. Alam niyo naman ang Santo Niño ang pinaka-abuse, misuse at use na santo sa simbahan. Marami ng Santo Niño, gala, bombero, basketballista, pulis. Kaya pati yung mga sinasapian, nalilito na. Nakarinig na ba kayo ng mga sinapian? Sa sapi, maririnig mo kung anong klaseng Santo Niño ang sumapi. Pag ang sumapi ay ganito, ako ang Santo Niño, pinging kindi, taga Cebu yan, Bisaya, kindi. Paano kung taga Tondo? Ganito po, ako ang Santo Niño, sasaksakin ko kayo. O, kita nyo, pati Santo Niño, palaaway na. Tinatanong ko ang sarili ko, naganap na ba ni Michael Angelo ang panawagan ng Panginoon na magmahal? Alam niyo po, ang pinakamasarap na naririnig ko pag ako po ay nagsasalita sa mga simbahan at nagbubuktur ako sa mga parokya, ay pa'y maglumapit sa akin, brother, pag nakikita kita, ramdam na ramdam ko ang Diyos.
Answered prayer ako pag nakikita kita. Kayo po ba? Ilang beses na po ba kayong nasabihan yan? O baka naman pag nakikita kayo ng mga kamag-anak at kapitbahay nyo, sabi nila sa inyo, alam mo, pag nakikita kita, mas nagiging madasalin ako dahil pinagdadasal kong kunin ka na ni Lord. Naganap na. Maraming taong hindi makaganap ng kanilang buhay dahil una, walang pagpapakumbaba. Humility. Magpakumbaba tayo. Naganap ni Kristo ang kanyang buhay dahil nagpakumbaba siya. Minsan may nagtanong sa akin, brother, buti na lang kahit best-selling author ka na at sikat kang preacher, hindi lumalaki ang ulo mo. Aba, syempre po, maliit lang po ang katawang ko. Kung malaki po ang ulo ko, ano pong itsura ko niyan? Mukha kong lollipop, electric fan, microphone, lobo. Bakit hindi lumalaki ang ulo ni Brother Michelangelo? Dahil alam kong darating ang panahon, tatanda rin ako. Kukulupot ako, wala nang mag-iimbita sa akin magsalita. Baka kahit kayo ditong mga nakikinig, pag ako tumanda na, hindi nyo na ako iimbitahin. Bakit? Common sense, baka patay na kayo nun. Dahil di hamak na mas matanda kayo sa akin. 29 pa lang ako. Mukha lang akong fetus, pero 29 na ako. Magpakumbaba tayo. Brother, mahirap magpakumbaba kung pinagbintangan ka, sinaktan ka, inapi ka. Marami na rin nangyari sa akin ganyan. Bakit ka magrereklamo? Si Kristo nga, umabot pa sa krus. At least tayo, hanggang dyan lang. Magpakumbaba ka. Kung gusto mong ganapin ang pagmamahal ng Diyos, be humble. Humility in front of authority is duty. Humility in front of equals is courtesy. But humility in front of those people who hurt us, who maligned us, who oppressed us, and who abandoned us, is what you call nobility. Be humble so that you may do the will of the Father. Secondly, love more. Bakit ka magmamahal? Dahil ikaw ang unang minahal. Gusto niyo po bang malaman kung bakit tayo nagmamahal? Gusto niyo po bang malaman? Hayaan niyo pong sagutin yan ng awiting ito. Pakinggan niyo pong mabuti yung lyrics at ramdamin niyo po ang pag-ibig ng Diyos. Kailan kaya pag-ibig mo'y maging aking daan. Tulungan mo sana, akayin mo ako, dahil sa'yo ako'y naririto. Kailan kaya matularan gayong batid aking karukaan? Tulungan mo sana, maunawaan ko, ang lakas ko'y nagmumula lamang sa'yo. Huwag mo sanang tunghayan aking kahinaan, bagkus nawa'y kalugdan aking pagmamahal. Nais kitang sundan, nais kong maging alagad ng pag-ibig. Bakit? Listen. Dahil ako ang una mong inibig. Kaya ka nagmamahal kasi ikaw yung unang minahal. Kaya ka naglilingkod kasi ikaw yung unang pinaglingkuran. Hindi ako mag-aalinlangan kahit hindi alam ang pupuntahan. Ang tangi kong mamasdahan at lagi kong susundan. Pag-ibig mong aking lakas kailan pa man. Huwag mo sanang tunghayan aking kasalanan, bagkus nawa'y kalugdan aking pagmamahal. Nais kitang sundan, nais kong maging
alagad ng pag-ibig, dahil ako ang unang mong inibig. Huwag mo sanang hayaan aking kahinaan, pagkos naway kalugdan aking pagmamahal. Nais kitang sundan, nais kong maging alagad ng pag-ibig, dahil ako ang unang mong inibig. Ang una mong inibig. Mga kaibigan, naganap na. Sana maganap po sa buhay natin ang ginanap ng Diyos. Pagpapakumbaba sa pagtugon sa panawagan ng kanyang Ama na magmahal. Sa mga oras na natatakot ka, kaya hindi mo maganapan dahil may problema ka, nawawalan ka ng pag-asa, nawawalan ka ng lakas. Kapatid, dito mo kunin ang lakas, ang pag-asa sa krus ni Kristo. At huwag mong kakalimutan na walang bagay na dumadaan sa buhay mo na hindi dumadaan sa mapagmahal na kamay ng Diyos. Pag ito ay tinandaan mo sa katapusan ng buhay mo, at ngayon pa lamang masasabi mo nang naganap na. God bless you.